Ako ay hindi sana magagawa ng video. Kaso nga lang ho, ay di na sa napanood kong are. Ay ako ho talagang napilitang gumawa ng video. Are ho, panoorin nyo. Mark my words, wala nang boboto sa Marcos sa 2020. Kawawa ka, Sandro. Ikaw sana ang political dynasty ng parents mo. Wow. Na sinira ni Romualdez ang dynasty mo dahil hindi ka iboboto ng tao. Mark my words, wala nang boboto sa Marcos sa 2020. Kawawa ka, Sandro. Ikaw sana ang political dynasty ng parents mo. Wow. Na sinira ni Romualdez ang dynasty mo dahil hindi ka iboboto ng tao. Mark my Yan ho ang nakita ko kanina na nagsasalita pa ho ay isang lawyer. Nang nakalagay ho doon ay si Attorney Rowena Guanzon. Malinaw naman ho ang sinabi na ikaw, Sandro Marcos, hindi ka na iboboto ng tao. Kasi ginawa ng tatay mo, ikaw sana ang political dynasty ng mga Marcos. Siguro, hindi ho, ito ay sa isip-isip ko lang. Ang ginawa niya siguro yon dahil ang pakay niya ay tumingin sa survey, sa mga comments kung may mga boboto kay Sandro Marcos sa 2028 election. Pero kung hindi man po yun ang ang gusto niyang i-point out dito sa video na yon. So, it means yung mentality kahit lawyer o kahit sino pa man, ang mentality ay political dynasty ang magpapatakbo ng Pilipinas. So, wala rin namang magbabago. Sila-sila lang din maglalabanan, mag-aaway lang din sila dahil kanya-kanya sila ng nakawan, kanya-kanya sila ng kurakot. Wala nang mangyayari sa Pilipinas. Isa ho siyang lawyer, so hindi ho batayan ang pagkaunawa kahit mataas ang iyong pinag-aaralan. So may knowledge po siya na hindi ko alam, may knowledge din naman ng ibang tao na hindi alam ng ibang tao. Pero ibig ko lang sabihin, hindi kailangan mabago ang mentality ng tao. Bakit ho? Sa aking opinion, political dynasty dapat talaga mawala dahil may katunayan ako na ayon sa pag-aaral na ang political dynasty ang numero unong sanhi ng kahirapan sa Pilipinas. Hindi lang ho yan. Sa korupsyon, hindi lang yan. Yung mga nagtatakipan, yung mga pinapriority yung kanilang kaalyado dahil sa political dynasty nga. So yung iba ding natakbo bilang politiko, nahaharang nila dahil sa sila na yung nasa tape, sila na yung dynasty. Ang isa pa po, logic na lang. Ang pribadong kumpanya never yang mag-hire ng magkapamilya sa isang kumpanya. Bakit ho? Dahil iniiwasan ho niyan ang pagkakakampi-kampi. Kung may makaaway yung isa o may nagawa yung isa, pwedeng takpan ng isa, ganyan. Iyan po ang numero unong bawal sa kumpanya, ang magkapamilya. So, ang gobyerno dapat mas magaling yan kaysa sa isang pribadong kumpanya. Kung paanong binubusisi ng mga pribadong kumpanya ang kanilang hinahire na empleyado, kung karapat-dapat baga, dapat ganyan din sa gobyerno. Bubusisiin natin kung karapat-dapat baga itong natakbong politikong ito.
Tsaka doon sa mga, kagaya na lang sa mga senador ngayon, ganong karami dyan ang magkakapatid. Ay yung iba nga diyan, bata pa ako, nadiyan na, hanggang ngayon nadiyan pa rin. Tapos, kagaya ni Sandro Marcos, pinahihinog siya ng kanyang ama. Ngayon, nasaan siya? Politiko. Pinahihinog siya. So, someday, may posibilidad din siyang maging presidente. So, ano nga asahan nyo? Pare-parehas lang na ini-input nyo, pero aasa kayo ng different result. Pare-parehas lang yan. So, kailangan talaga mawala ang political dynasty. Yun, kung sa isang mabalik tayo sa isang pribadong kumpanya, kung kayo nag-a-apply sa isang pribadong kumpanya, titingnan na niya mabuti ang credential nyo, kung karapat dapat ba talaga kayo sa magtrabaho sa kumpanyang yun. So, ganyan din dapat sa gobyerno. May credential. Ngayon, nadadiyan na yung mga senador, mga mayor, mga governor, gaano katagal na ba mga yan dyan? Ano bang nagawa nila? 2 decades na nga mga yan dyan eh. Dekada na mga yan dyan, pero ano nang improvement na nagawa nila? Baka mamaya, nadidiyan lang sila pero wala silang gagawa. Meron silang naiba pasang batas. 2 times, 3, 4, 5, 10. Sabi, baka maximum na nga sa mga yan, wala pang 10. Pero decades na mga yan dyan. So, ibig sabihin, bagsak ang performance nila. Dapat ganan, tinitingnan natin yung nagawa nila. Hindi yung matagal na sila dyan, matunog na sa pandinig natin. Tapos, yung ama niyan o yung kapatid niya nadidiyan na dynasty pero walang nagagawa. Yun, nagagawa sa personal na panguraut, pinabagsak lang yung buhay ng mga Pilipino na may hirap. So, ganyan po sana, putulin natin ang political dynasty. Tayo lang ang makakaputol ng political dynasty pag samasamahan natin. Pagsigawan natin, palakihin natin tong page na to para maisulong natin na maputol na ang political dynasty. Salamat po.